Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong mga pag-uusapan ngayon ano. Now, nauuso yung pambubuli sa mga tinaguriang Disney princess o scholar ng bayan. May listahan, 'di ba, na nagva-viral ngayon yung mga anak ng mga nakinabang sa flood control project di umano. So dito sa page ng Truth Slap, makikita mo dito ayan, no. Katulad nito si Jella Alonte, no. Jella Alonte has limited the comments on her TikTok account to the public after receiving online backlash. Some netizen left critical and sarcastic comments including, "Kailan ka po mahihiya?" Yung pinaste nagiging river na, "Don't bash her, ang daming hate comments, pagod na ako kakalike." Grabe river, sa'yo na lahat 'to, pati pondo ng Pinas. Dalaga na pala yung pinapaaral ko. Dalaga na pala daw yung pinapaaral ko. Diyos ko. Di ba nakakahiya, no? Na, ay nako, Diyos ko. At meron ditong sinabi, wait lang ha, bago tayo do sa mismong ah, post na i-content natin, na pag-uusapan natin. Basa muna tayo ng iba dito. Ayan o, nakalagay dito. Ano yung Lululemon? Sabi ganun, ah, can someone tell anong brand yung top niya? Lululemon daw. Sabi gano'n nung isa nag-comment. Yan na pala yung nabili naming Lululemon gel. Ay naku, Diyos ko. Kaya alam mo, ah, parang hati yung ano ko eh, hati talaga yung opinion ko. I know masama mambully. 'Di ba? Masama siya ano kasi siyempre pwedeng magkaroon ng emotional damage din itong mga batang 'to, 'di ba? Naiintindihan ko naman 'yon. Kaya lang ayoko rin sisihin yung mga ano eh, yung mga mamamayan eh. Kasi binaboy talaga tayo eh. Tayong ano, mga nagbabayad ng tax, tayong mga nasa baba, binaboy tayo eh. Kaya kung pagsasabihan ko na wag niyo namang gawin sa ano 'yan, parang ayaw ayaw sabihin ng bibig ko eh. 'Di ba? I know masama. Eh kayo ba alam niyo, masama bully, 'di ba? Pero ano eh, hindi ko mapipigilan yung emosyon ng mga Pilipino sa natuklasan. 'Di ba? Alam niyo yung ano, yung napanood niyo yung kahapon, yung kinontent natin yung sa KMJS, Cat's Eye, 11,000 isa. Yung ano, yung nilalagay sa ano, grabe na hindi naman kailangan yun sa daan eh. Eh hindi mo masisisi, I mean hindi mo talaga siya masisisi yung mga tao na nakikita mo yung mga tao na yan naglalakad sa baha hanggang dito. Ako mismo naranasan ko yan. Yung mga nakaraang bagyo, bagamat hindi naman kami pinasok dito sa mga bahay namin dito, sa garahe namin pinasok eh, 'di ba? Pero yung maglakad pag lalabas ka hanggang dito yung tubig, grabe. Naranasan ko yung nag-aalala ka baka ma-leptospirosis ka, wala wala kang bota, wala akong bota dito eh. Siyempre kailangan kong bumili ng pagkain ta's wala kaming kuryente dito sa ano kasi nga baha, baka may makuryente, 'di ba? Yung pagtitiis mo na ano, na dahil do sa nangyaring bagyo. Tapos itong mga 'to ang sasarap ng buhay, kung saan sila nakatira hindi sila inaabot ng baha, 'di ba? Wala, eh, ako agree naman ako na masama mambully, inuulit ko, pero 'pag yung damdamin na ng buong Pilipinas ang nainsulto, actually kulang pa yan, eh. Kung akong tatanungin niyo, kulang pa yan na i-bully ang anak nila, eh.
Hindi naman sa pag-aano ha, ginago mo ang buong Pilipinas men eh. Di ba? Tas, come on. Di ba? Yung mga ano, minimum wage earner, sometimes nga below minimum pa eh. May nakita pa ako nagsusweldo yata ngayon 13,000 lang eh. Isang buwan eh. Di ba below na yon? Tapos may kaltas sa payslip ng tax. Di ba? Tapos nakikita mo itong mga to. Di ba talaga nakakangit talaga. Sabihin nyo ng naiinggit, pero talaga nakakainggit. Kasi hindi naghihirap tong mga to eh. Diba? Napaka-unfair talaga. Ayan, sabi ni Vico Soto, on corruption, rags to riches shouldn't inspire. Diba? May mga rags to riches eh, para mahihirap, pero yung rags to riches, yung magnanakaw para yumaman, ako. Hindi, may inano dito, ito, may pinost si Bianca Gonzales dito eh. Sabi ni Bianca Gonzales, may feed filled with posts on the lavish lifestyle of kids of corrupt officials. And here we are, mga walang generational wealth o nakaw na yaman na kumakayod araw-araw, na minsan nahihiya pa mag-post ng travel o ng nabili kasi baka mayabang ang dating. Paano ba to? Di totoo yun ano, pag halimbawa pinaghirapan mo or kasi ganito yan eh. Naranasan ko yan minsan yung alam mo yung parang iniiwasan mo baka isipin ng tao na mayaman ka. Halimbawa pagka sa trabaho pag nakatanggap ako ng bonus or incentive. Siyempre bibili ako ng hindi ko masyadong binibili lagi. Let's say magandang cellphone or bibili ako ng bagong motor. 'Di ba? Parang alam mo yung nakakaanong i-post kasi baka mamaya isipin ng tao na mayaman ka. Tapos maraming pwedeng gawin sa iyo eh. Pwedeng utangan ka, 'di ba? Or pwedeng hold upin ka or yun nga yung yung utangan ka eh. Tapos pag wala ka na ipautang ang sasabihin sa'yo madamot ka. 'Di ba men? Yun ang hindi ko naintindihan eh. Pagka talagang ang yaman mo ay yung galing sa pinaghirapan mo, hangga't maaari ayaw mo ipaalam yan. Sa totoo lang. Maybe pag dumating yung time na ikaw ay in-small, dun mo ilalabas siguro. Para hindi ka naman magmukhang kawawa. Pero as much as possible, pagka mayaman ka talaga, hangga't maaari wag mo ilabas. Lalo na yung mga negosyante, yung talaga mayayaman. Hangga't maaari hindi magpapakita yung mga yan eh. Kasi syempre, takot din silang maano yung tax nila. Pero itong mga to, alam mo yun, yung mga magulang siguro nila, takot din mag-flex-flex din. 'Di ba? Si Diskaya lang alam ko nag-flex, pero yung mga anak nila parang hindi naiisip yung ganung bagay eh. Siguro, yung mga magulang nila hindi masyadong aware sa social media world, ano? Kaya hindi nila nakokontrol yung anak nila. Pero, alam mo yung feel na kailangan magyabang, hindi mapigilan eh. Kaya totoo nung sinabi ni Bianca eh. Tapos ito si ate, si Cap Jasmine Chan. Just imagine, barangay captain to. Ito, nung nabasa ko to, parang ginagago niya yung mga tao talaga eh. Tingnan nyo ha. Ito yung original post. Anong dialect ito? Sorry ha, hindi ko alam eh. Nakalagay dito, just want to clarify once and for all about aning trip sa Europe, regalo nis akong bana, bla 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 bla. So, may nakita akong translation. Hindi ko alam kung ano to eh. Bisaya ba to? Tama. Kasi to eh, sa Cebu siya eh. Yung nito, yung tawag doon, yung translation nito ito.
Sabi ni ano, ni Cap Jasmine, Barangay Captain Jasmine Chan, who recently went viral online after photos of her trip to Europe circulated, has spoken up to clarify the issue in a new social media post. Chan explained that the trip was a gift from her husband after they got married, stressing that no barangay funds were used. Hindi yun ang pinag-uusapan eh. Kamag-anak ka nung kontraktor, ma'am eh. Hindi yun ang pinag-uusapan nyo. Yung ano, yung sa barangay nyo siguro, barya lang eh, baka hindi mo kupitin yan kasi baka mamaya pang merienda mo lang yun. Di ba? She wrote, just want to clarify once and for all. Yung translation, no? Ang sabi dito, gusto ko lang linawin ng minsanan ang tungkol sa biyahe sa Europe. Regalo ito ng asawa ko bilang bagong kasal kami. Wala pong pera ng barangay na ginamit. Isang beses lang din kami nakapunta. Mahilig lang talaga ako magpalit ng damit, kaya parang ang tingin ay paulit-ulit akong nandoon. Yung damit ko, hanapin nyo lang sa Shopee, makikita nyo roon. Ganito talaga ugali ko bilang kikay. Bahagi ito ng sarili kong pondo. Nagtatrabaho na ako simula pa nung kolehiyo at mayroon din akong ipon at investments. Di ba? Anong katarantaduhan yun? Shopee? Yung ano, yung damit mo? She also apologized to her constituents in Opon, especially to those from Basak if some of her posts were misinterpreted or taken out of context. Pasensya na po sa mga taga-Opon, lalo na sa mga taga-Basak. Kung may mga post na nakuha sa ibang konteksto, alam kong pagbibiruan nyo rin ito. Pero ayos lang basta nailabas ko ang panig ko. Chan emphasized that barangay finances are public records and are regularly reported with receipt during the state of barangay address. Diyos ko naman, ginagawa naman tayong tanga nito. Alam naman natin na kahit may public records yan, yung sa kongreso may public records din yun, nagagawan din ng paraan eh. Ginagawa naman tayong tanga. 'Di ba? Public records ang finances sa barangay and every state of barangay address ako na i-report ninyo with resibo. Everyone is welcome to join next SOBA para makita nyo ang asa padung ninyo mga taxes. Para makita mo saan napupunta ang buwis. Eh yan din ang nire-report ng ano eh. Yung kung saan ilalagay nyo. Malay kong ghost project ng barangay yan. Kahit di naman sa ano sa mga project ng DPWH may report din yun eh. Na sometimes, 'di ba, sinasabing kumpleto na hindi naman. She concluded by inviting anyone with further concerns to visit the barangay hall and assured her continued service to the people. Pumunta lang po sa barangay hall kung may iba pa kayong concern dahil tuloy-tuloy pa rin ang aking paglilingkod at pag-aalaga sa mga tao. Maraming salamat. Inaano niya dinadivert niya sa iba. Hindi yung ate, hindi barangay yung may problema. Hindi barangay mo yung may problema. Ang may problema kasi dito ate, yung ano, yung pagiging kamag-anak mo yung ano, yung kontraktor. Hindi naman I don't know, no? Nakakapunta ba ng Europe at nakakabili ng luxury bags at clothes ang pondo ng barangay? I don't know, baka pwede pero masyado ka mahahalata nun sa barangay level. Tapos itong ano, ang hindi ko mapapatawa dito yung tinatarantado yung mga tao dun sa ano eh. Doon sa Shopee daw mabibili oh. Hanapin nyo lang sa Shopee, makikita nyo ron. Yung damit niya daw. May nag-post nga dito eh sa comments eh. You know, ito ba Shopee? Saan mo makikita sa Shopee ito? Bigyan mo nga kami ng link ng ano ng binili mo or yung mga resibo mo sa Shopee. I-screenshot mo nga. Ayan oh. 2,535 pounds yan hindi yan US dollars. Ko. 4,500.
₱53,000 oh, yung maong. Alam mo yun, ang nakakabwisit kadalasan sa mga politiko, yung magkakaroon sila ng false humility. Yung kunyari, ang hahambol nila, no? Kaya nga sinabi dito ng mga netizen, no, nakalagay dito. Sabi dito, sinasabi ng mga ano, patingin nga ng Shopee purchase history. Wag kami girl, patingin ng Shopee purchase history mo, yung may date stamp ha. Platinum member ako, no, never ako nakita na yung mga sinuot mo. Pero sige, let's give the benefit of the doubt. Penging mga link. Since sinabi niya yun nakikita daw sa Shopee O di bigay mo yung link. Pag hindi mo na ibigay yung link, tinatarantado mo yung mga tao, ma'am. Akala ni ma'am alam mo sometimes nakakabwisit yung ganyan, parang ang tingin niya ang tanga-tanga ng mga Pilipino. Maybe nung time na na hindi pa alam ng mga Pinoy, pero katulad ng sinasabi ko, ang utak kasi ng hindi lang Pilipino no, ng tao. Ang utak kasi ng tao natututo talaga yan eh. Hindi forever magagawa mong tanga. 'Di ba? Lalo nang na-expose yung yung corruption. Hindi mo pwedeng gawin tanga ang utak ng mga tao lagi. Nakaka-insulto kasi na intelihente yan. Ganun mo sasabihin, nabili lang daw sa Shopee or makikita daw sa Shopee yung mga damit niya. Di ba ginagawa tayong tanga? Diyos ko naman. Sabi ko ni Jela Alonte, repost TikTok saying, hating me is okay, but spreading false stories is wild. Anong false story doon? Ito naman, si Jamie Cruz din, nag-shutdown ng YouTube channel after viral spotlight. Ano rin to, parang kamag-anak din ito ng nakakuha ng contract. Hindi, ito ha. Sige, bigyan natin ng benefit of the doubt. Naiintindihan ko kung mayaman ka eh. Naiintindihan ko kung mayaman ka, yung syempre, negosyante ang pamilya mo. 'Di ba? Ang pamilya mo ay pero nagkataon lahat kayong mga anak nung mga nakalista na kontraktor ang gaganda ng buhay nyo. Puro kayo nagyayabang, puro kayo nagfe-flex. Lahat ng mga kontraktor na daig nyo pa yung mga anak ng celebrities eh. Na hindi ganyan kayayabang yung mga yun eh. So, minsan kahit may pera na, hindi pa rin nag-glow up ang ilan sa tinatawag na Disney princess ng bayan. Lahat kayo nagpa-private na lahat kasi 'di ba? At kung wala kayong matinong isasagot, wag na kayong sumagot. Lalong makakasama sa inyo. Yung ilalaban nyo pa. Pag dumating yung time na napahiya kayo at napatunayan na yung magulang nyo ay, 'di ba? Sa ngayon hindi pa napapatunayan eh. May kasabihan nga tayo, 'di ba? Hindi pa guilty until proven guilty. Innocent until proven guilty, 'di ba? Paano pag nag-guilty yung nyo, anong gagawin nyo ngayon? Lahat yan babalik sa inyo. Kaya sana yung pamahalaan natin, maging seryoso sana dito. Kailangan talaga may pamparusahan dito. Talagang malinaw na may may corruption eh. Kung nga lang, kung titingnan nga lang natin, dapat may guilty na agad eh. Kasi common sense na lang iisipin mo eh. Diba? Well, tingnan natin yung mga susunod na kabanata, no? Excited din ako sa Lunes eh. Sa Lunes daw haharap itong mga to eh. Pinatawag dito, pinasubpina na, di ba? Pero kung yan ay
aanuhin niyo lang, ah, parang gimmick lang 'no, para lang masabi na may ginagawa at wala ring mapaparusahan, eh, 'wag na lang, 'di ba? Pahahabain niyo pa, sabihin niyo na agad na nagsitakasan na yang mga 'yan. Feeling ko may pupunta na ibang bansa sa mga 'yan ano, 'di ba? Anyway, 'yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Ba-bye.